Magandang araw Pilipinas, narito ang mga nagbabagang balita ngayong araw. Isang malaking kontrobersiya ang bumabalot sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Cotting Jr. matapos maglabas ng matinding pahayag ang ilang miyembro ng mga men in uniform. Ayon sa mga ulat, nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at galit ang ilang opisyal at miyembro ng pulisya at militar dahil sa mga hakbang ng Pangulo na muli nagdudulot ng kapahamakan sa taong bayan. Ang pinakamatinding pahayag ay nagmula kay General Antonio Santos, isang mataas na opisyal ng militar na nagsasabing hindi na natin kayang magbulag-bulagan. Ang mga desisyon ng Pangulo ay tila laban sa interes ng publiko at nagdudulot ng panganib sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sinuportahan ito ng mga kapwa niya opisyal na nagbabala na ang mga patakarang ipinapatupad ng administrasyon ay maaaring magdala ng mas matinding kaguluhan at krisis sa bansa. Samantala, tahimik pa rin ang Malacanang sa gitna ng kontrobersiyang ito. Naglabas naman ng suporta ang ilang loyalistang opisyal kay Pangulong Ferdinand Cotting Jr. na nagsasabing ang mga hakbang ng Pangulo ay para sa ikakabuti ng bayan. Subalit, hindi pa rin mapigilan ang paglaki ng galit at pagkabahanan ng publiko, lalo na't patuloy ang mga isyu ng kahirapan, korupsyon at kawalan ng seguridad. Abangan natin ang mga susunod na kabanata sa usaping ito dito lamang sa aming programa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Information na natanggap right after nating mag-vlog. Okay? Actually, gusto kong umiyak kanina nung nabasa ko to. Gusto kong umiyak, nalungkot ako, parang binungusan ako ng malamig na tubig dito sa nabalitaan, na-inform sa akin. Siguro naman, mga palangga, nakikita nyo na walang tigil yung issue sa South China Sea. At nakikita nyo yung pabago-bagong statement ng bangag na presidente. Pinag-usapan na natin kung ano yung magiging aftermath kapag tayo ay pumasok sa kaguluhan. Nakita nyo sa Ukraine, nakita nyo naman nung World War II, nakita nyo yung mga Holocaust survivors, nakita nyo ang mga documentaries and everything. Okay? Meron kasing nagmansay sa atin, mga palangga, at ito'y coming from mataas na general. Okay? Na, paano ba to? Okay? Na may mga kongresista, sana nakukuha nyo ako ha. Please sumunod lang kayo. I don't know kung paano ko to sabihin, pero gusto kong iparating to sa inyo ng na dapat sa mga bagay-bagay sa buhay ay naghahanda na kayo. Okay? Dapat sa mga bagay-bagay sa buhay, hindi sa pananakot, pero kailangan ninyong mag-prepare. Mag-prepare sa mga darating na panahon sa inyong future. Kasi itong bangag na presidenteng ito ay dadalhin kayo sa karimlan. Di ba paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, na pasensya na kasi nahihirapan ako kung paano ko straightforward. Hindi natin pwede straightforward itong pinag-uusapan natin. Pero I know you guys are smart. Sabi ko sa buhay ay dapat pinaghandaan ninyo. Dahil ang mga mayayaman at ang mga politiko now ay nag-ahanda na sila. Sila ay may pera. Sila ay pwede pong lumipad patungo sa ibang bansa.
gamit ang kanilang mga pasaporte. Sila ay may visa. Ang kawawa dito sa mga hindi magandang pangyayari, which is ayon sa ating information na tumutulo ang kanyang luha, mga kababayan, ay sana irreversible ito. Sana hindi ito tahakin ng bangag na gobyerno yung kinatatakutan ng taong bayan na makikipagyagre o bratatatat. Kasi based dito sa information na nakuha natin, mga palangga, na kailangan nyo kasing malaman hindi pwede sila lang ang maghanda. Hindi sila lang ang makatakas sa mga ganitong klaseng kadiliman, tapos kayo maiiwan. At hindi kaya ng konsensya ko na isekreto sa inyo. Can you comment kung nagigets yung yung sinasabi ko? I know, can you comment? Para babasahin ko kung sino yung tamang nag-comment. Dahil sa mga probinsya, like sa Zambales, nakita niyo 'di ba sa Davao, ang dami na mga troops. So ayon sa ating source, mga palangga, mukhang dadalhin kayo sa Karimlan. I hope mali. I hope mali at hindi mangyayari. Sabi ni Lydia, Lydia, yung okay? Papunta tayo dyan sa usapan na yan. Nagigets nyo? Okay? Nagigets nyo? Nakakapanghina lang. At sabi ko, obligasyon ko sa inyo na ibigay ang impormasyon na nakukuha ko sa loob. For 2 years, mga palangga, nakikipaglaban ako sa inyo. Ayoko mangyari yon, mga kababayan. Ayoko mangyari yon sa inyo. Sila naghahanda na, yung mga may pera. Yung mga mayayaman. Alam mo yon? Pwede silang lumipad anytime. Ayaw po nilang sabihin ang mga bagay-bagay. Siyempre, naintindihan natin yan dahil ayaw nilang magkaroon ng panic sa pero I'm just saying sa inyo na baka dalhin kayo sa Karimlan. Okay? At kailangan yung paghandaan, mga kababayan. I hope may panahon pa para mag-speak up kayo. Sabi ko nga, this is not about kung ano yung political views mo. Pero sabi ni Irene, paano mapipigilan? Kailangan manindigan yung taong bayan bago dumating yun. Reliable po ang nakapagbigay sa atin ng information. Very reliable. And itong taong to ay mula sa gobyerno. Actually, kinausap ko, okay, sabihin na natin, 3 tao ang nagbigay sa atin ng impormasyon. Mula sa Senado, meron sa loob ng Malacanang, meron sa Kongreso. Kasi bago ako nag-vlog, verify ko to. Totoo ba to? Totoo ba to ang plano ng Bangag at Bartek? Sabi ko nga mga kababayan, sana hindi totoo. Yan ang dinadasal ko. Sana fake news lang yung nagsabi sa akin. Yung 3 yon, sana fake news lang. Sana mali lang. Sana hindi totoo. Pero kailangan yung malaman, lalo yung mga nakaka-follow sa akin, at least po aware kayo na sa mga bagay-bagay sa buhay, kailangan yung maghanda. Siguro, I don't know. Sabi ni Melda,
Okay? Paano pamilya ko sa Cebu? Sabi ni Dali Mali. Ayun na nga palangga eh. Lahat naman tayo nag-aalala. So, ngayon, itong information na to, pasensya na kayo kung hindi ko maibulyaw ng bonggang-bongga ito. May mga nakikitaan na mga sobrang matataas na pang-bratatatat sa iba't ibang mga probinsya. Ito pong information, uulitin ko, na nakarating sa akin ay galing mismo sa isang from the House of Representatives na walang magawa. Pero kailangan niyang ikwento sa akin. Coming from Malacanang, kailangan niyang sabihin. So, yun yung nakakatakot. Nakakatakot, mga kababayan. Pinaliwanag na sa inyo na kapag nagkaroon ng ganitong pangyayari, mabubura. Mabubura lahat. Ang dapat mabura sa pisara. Yeah, sabi ni Surprise City. Saan po kaya parang Ukraine, sabi ni Palangga. Well, di ba? Kailangan nyo maghanda Palangga sa mga bagay-bagay, sa mga emergency situation. You have to be ready. Ang sabi ko nga, actually dapat magpapalit na ako ng damit. Kasi, I'm tired na. Nakapagsalita na tayo. At nakakapanglumo. Ulit-ulitin ko, magdasal kayo na sana fake news yung nagkwento sa akin. Magtulungan tayo, sana fake news, sana hindi totoo ang kinuwento o ang sinabi sa akin ng 3 personalidad mula sa gobyerno. At ipagpipray ko na mamulat kayo sa inyong mga isipan na huwag niyong pahintulutan na kayo po ay isasalang sa isang laban na hindi niyo kaya at hindi kayo handa. Yeah, sabi ni Uniwise, yun yung dasal ko. Sana po mali. Lord, sana fake news po yung kinuwento sa akin. Sana po nagsisinungaling lang sila this time. Sana hindi totoo. Sana ini-etchos lang nila ako. But you have to be ready. I don't know, kasi di pa naman natin na-experience yung mga ganyang klaseng, cloud. You know what I mean? Yung pasisingutin kayo. Di ba? I don't know kung paano, pati yata langgam, hindi makakaligtas ng buhay sa ganyan. So you have to speak up and be ready. Kasi itong mga politiko po, anytime may mga private jets sa mga yan, pwede silang lumipad. Kayong mga sundalo, kayong mga kapulisan, I know nanonood po kayo. Alam nyo na ngayon, by now, you know what's gonna be the plan, right? By now, alam nyo na po yung plano eh. Bakit kayo papasok sa planong hindi makatao? Men and women in uniform, yung mga matataas na general. General Chofilo, na naka-witness po ng paningidnap ni Lisa at ni Kuting. You speak up. Kasi pare-pareho. Well, sabi ko nga Palangga, ang unang-unang makakaligtas sa mga hindi dapat magandang mangyayari o kadiliman ay ang mga may pera, ang mga may passport, ang may mga eroplano, ang may mga helicopter, ang mga nasa gobyerno. At kayo mga sundalo na mga lumalaban sa field, kayo po talaga ang maaapektuhan unang-una. Sabi ni D.W. Lingayin,
Ano yun? The dollar collapses, the US and all the vassal states to include the Philippines goes with it. Yeah. Bagsak ang piso natin. Bagsak. Religious group too. Okay? So doon sa mga nagpapaniwala pa rin kay Bangag, 'di ba sabi ko nga sa inyo, sana pag nakakasinghot kayo, hindi niyo ako maalala. Okay? Hindi niyo na ako maalala. Kumbaga, boom, gano'n na lang. Or baka naman pag nakasinghot kayo, may nakitira pang konting, hibla ng buhay, baka sabihin nyo, sana pala nakinig kami. I'm not saying, mga palangga, I mean, ito yung information sa akin. Hindi ako nag-invento nito. Pinaparating sa inyo. Pinaparating, at siguro naman alam na rin to nila Inday Sara, alam na rin to ni Amy Marcos. You have to move now. Alam ng mga general, sa general nga galing to . Kasi ito ang plano talaga. Nadadalhin po kayo sa kadiliman. You know what I mean? You guys are smart, lalo na kung kayo ay nagpa-follow dito sa page na ito. Naisip ko nga kanina, actually taranta ako . Sabi ko, dun sa mga kakilala ko kako, or mga malalapit sa akin, ano kaya magpabili ako ng ganito mga stock, na mga ganyan, na mga ganon. Pero wala yun . Kahit mag-stock ka ng bonggang-bongga, palangga, makukontaminate lahat yun. Kasi air yun . Lalanghapin mo. Di ba napag-usapan na natin yan? Wa effect pa rin yun, hindi ka na makakatakas dun . Tignan natin, nakukuha naman na ninyo, di ba? Sabi ni Rolando Algar, alam nyo, di naman ang mga Pilipino na last hour kaya kikilos. Yun nga ang sinasabi ko. Pero at least, hindi po ako nagkulang sa inyo. Okay? Sabi ko nga, ipagdasal nyo na sinungaling yung nagkwento sa akin. At sana hindi totoo. Yun ang pinagdadasal natin. Na sana hindi totoo. At sana may panahon pa para kayo ay mapigilan ninyo at mapatigil na yang bangag na administrasyon. Sabi niyo, ano po dapat namin ihanda? Passports, valuables? Actually, palangga, kung ako mag-a-advise sa inyo, if you have the capacity, passport, visa, money, get out right now. Kung may kapasidad kayo, kung wala kang pambiling bigas . Di ba? Actually, yung mga kaibigan ko na very, very close to me, last month pa, tinatanong sa akin, Marlica, na ba tayo? Maggaganon-ganon? Sabi ko, I don't think so. Hindi naman siguro. Di ba? Kasi ayoko yun paniwalaan, mga kababayan . Ayokong paniwalaan yun na mangyayari yun sa Pilipinas. Kasi during the campaign, wala yun sa equation ng utak natin na papasok tayo sa ganyan. Yung mga friends ko, ano ba gagawin ko? Pumunta na ba ako dyan? May mga visa sila, lilipad na ba kayo? Sabi ko, wag mo na, sabi ko ng ganun. Hindi naman siguro mangyayari yan. Pero right now, dito sa information na nakuha ko, I would suggest to my loved ones na may capacity, to my friends, na take a vacation for a while. Di ba? No, crazy frog. No. Hindi pwedeng hindi mo siseryosohin. Kapag like ako, di ba, may death threat. I have 3 death threats. Ibig sabihin, pag may death threat, seryoso yan. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. You have to prevent. Whether yan ay hindi totoo o totoo, di ba? You have to prevent that from happening. Kasi, ang sangkot dito ay ang mga bangag. Hindi mo pwedeng baliwalain, di ba? So, wag niyong baliwalain yung sinasabi ko sa inyo. Pero again,
at the end of the day, it's your decision. You follow your gut. It's your choice. If you feel like, oh, this is fake news, then okay, at least wala kayong agam-agam sa buhay. Kaya nga ako, I'm praying also na I hope this is fake news nang nagkwento sa atin. Hindi ko to sasabihin sa inyo, mga palangga, kung hindi reliable yung mga impormasyon na nakarating sa atin. Sabi ni Open, hindi pa to nababalita sa media. Ayaw nga sabihin sa inyo. Diba? Ng mga binalita ko ba sa inyo, mga palangga? Yung pangingidnap nila Lisa sa Turkey. Sinabi ba yun ng media sa inyo? Yung pag-appoint ba nila kay Michael Mapalangga na sa special envoy to China? Na sinikreto sa inyo. Sinabi ba ng media sa inyo yung palangga? Yung pagnanakaw nila, smuggling lahat. Sinasabi ba ng media yan sa inyo? Hindi nila sasabihin yan. It's my duty sa aking mga viewers na ibigay sa inyo ang impormasyon na nakukuha natin. 99.9% na information na nakarating sa atin ay tumugma lahat. At panghawakan ko na lang yung 0.1%, sana this time, ito yung hindi totoo sa ibinigay sa atin. Doon po sa balikan nyo na lang. So pinag-iingat ko lang kayo sa kadiliman. Sabi ni Marco Fortuny, Marl ka run for Senate together with Sas, Digong, GMA. Mga palangga, I hope, mangyayari pa yan. I don't know. Pero hindi ako mag-run palangga. I'm not qualified. Okay? Right now, I'm not qualified. Hindi na, huwag natin pag-usapan muna yung palangga, yung pagtatakbo. Ang pag-usapan natin kung paano kayo ma-save sa kadiliman. Pag-usapan natin, ano ba yung maganda. Maybe we will, di ba, bukas magre-review ako, magre-research ako kung paano ano yung mga dapat nating gawin. Paano natin maiiwasan, paano natin ma-save. Kasi yung pagsisinghot ng usok, not the pulburon, yung isa, nakakabugagad sa yung dibdib. First time ito sa history ng Pilipinas natin. At sa history ng mundo. Di ba? Tama ba ako? Di ba? Hindi wala pa namang gumagamit nun? Yun ang ano to? Sabi ni No Jep NT. Ano to palangga? Join kayo sa Filipino Guerrilla Forces na binuo nila Captain Dodo Enriquez para pagtanggol pamilya natin. Ano yun palangga? So, yes, sabi ni Tetay Avila, lahat ng expose ay nagkatotoo. Sabi, yun na nga, sabi ni Elizabeth, yun nga sinabi niya, di ba yun ang ano natin? Di ba yung vlog ko nga kanina, sabi ko umurong yung jetlog niya. Iba kasi yung sinasabi nila sa public, iba yung ginagawa nila behind the scene. Kaya nga ako nang hina palangga. Iba ang sinasabi sa publiko, kaya maganda na nga at least, di ba? Kung maduwag, ibig sabihin wala ng gulo. Kaya sabi ko nga kanina, di ba, magkipag-settle, mag-diplomatic approach. Pero hindi rin natin babaliwalain. Gusto nyo ba yung mga sinasabi sa atin, isisekreto ko na lang. Which is kayo ang nakasalalay dito. Gusto nyo, ganun na lang. Tapos magugulat na lang tayo. Sabi ni Francia, tama ka palangga, walang may gusto niyan. Okay, ayaw po natin ng, okay, kawawa naman ang mga bata, mga apo ko, pareho special child, Lord, wag mo naman pentulutan. I feel you palangga. Ramdam kita. Yun din ang iniisip ko. Yun din ang iniisip ko, mga kaibigan natin dyan. Sabi ni Baby Roda, iba na ang epekto sa utak nila palangga. Wala na sa katinuan. So doon sa kapapasok lang,
Sana po hindi totoo na kayo ay, kasi ang information sa akin is papunta na sila dun eh. Ang sabi, hindi ko Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!